Kay buti ng Ama. Patayin mo yan. Kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya. Walang maliw, walang kupas. Ito sa tuwin ng pambungad upang maunawaan Diyos Amay walang hanggan. Walang katapusan, gawa niyang kay inam, kaya't pagtiwalaan, di ka pababayaan. Buhay nga po ba ang Ama? Kung tunay kang kikilala sa Ama, makikilala mong lubos siya. Kung siya ang dadamhin mo at di sariling kalooban mo, mararamdaman mong tuwiran siya. Subalit paano nga ba? Paano nga ba madama at makilalang lubos siya? Sa sarili mo ba bilang tao? Hindi. Ang Espiritu niya'y inugnay niya sa tao, binahagi niya sa tao, binaba niya sa mundo, upang siyang maging marapat na magbuhay sa pandamang yaon. Kaya't, kapag nabuhay na yaong pandama na mula sa kanyang Espiritu, ang sarili mong kalooban, ang sarili mong kagustuhan ay napaparam na yaon. Sapagkat ang nangingibabaw na ang nagahari ay siya na. Buhay ba ang Ama? Kaya't maliwanag ang katotohanan ng wika nga sa Eklesiastiko. Magtiwala ka at tutulungan kaniya. Maging tapat ka sa kanya at makaaasa ka. Kayong may takot sa Panginoon, maghintay kayo ng kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa kanya nang hindi kayo mapahamak. Kayong may takot sa Panginoon, magtiwala kayo. At walang pagsalang, tatanggap kayo ng gantimpala. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umasa kayo sa kanya. Pagpapalain niya kayo, pasasaganain at paliligayahin magpakailanman. Tingnan ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno. May nagtiwala ba sa Panginoon na nasiphayo? May nanatili bang naglilingkod sa Kanya na Kanyang pinabayaan? May tumawag ba sa Kanya na hindi niya dininig? Sapagkat maawain at mapagpatawad ang Panginoon. Pinatatawad niya tayo sa ating kasalanan. Inililigtas sa kagipitan. Kawawa ang mahihinang loob at mga tamad. Kawawa ang makasalanang mapagkunwari. Kawawa ang mahihinang loob, ayaw nilang magtiwala. Kaya hindi naman sila tatangkilikin. Kawawa kayong mga nawala ng pag-asa at ayaw nang makibaka. Ano ang gagawin ninyo pag naningilang Panginoon? Ang mga may takot sa Panginoon ay di sumusuway sa kanyang utos. Ang mga umiibig sa kanya'y namumuhay ayon sa kanyang kalooban. Ang mga may takot sa Panginoon ay nagsisikap na siya'y bigyang lugod. Ang kanyang kautusan ang umiiral sa buhay ng mga umiibig sa kanya. Ang mga may takot sa Panginoon ay handang maglingkod sa kanya. Nagpapakababa sila sa kanyang harapan, sabi nila, ipinagkakatiwala natin ang ating buhay sa Panginoon sa halip na sa mga tao, sapagkat kapantay ng kanyang kamahalan ang kanyang habag. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang inyong pagtanggap at pagkilala sa Ama,
Manguna ang takot niyo sa Kanya at pagharian kayo ng pagtanggap sa Kanyang kadakilaan. Doon mapapatotohanan niyang buhay siyang kumikilos sa buhay niyo at buhay siyang tapat na mangusap sapagkat siya'y tapat sa pangako. Buhay ba ang Ama? At siyaon ang pawang katotohanan, mga minamahal, sapagkat wala pang nagtiwala sa Kanya na hindi pinakita ang Kanyang magagawa. Kaya ayon sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi ang namananahan sila. O kay hirap iulat, kay gaang tumanggap. Sa taong mahirap umunawat, sarado ang diwa. Mahirap ipaliwanag, isiwalat, ihayag ang dapat at marapat. Subalit sa taong nakabukas ang diwa at sa katotohanan ay nakabatid na, napakagaang tanggapin ang aking iniuulat. Di man tuwirang kayong lahat ay nasa kalaliman, subalit kung tuwiran yung nanamnamin at patuloy nyo aapuhapin ang karunungan ng Ama ay inyong matututunan, ang pandamang mula sa Kanya'y may babahagi niya, yaong pagmamahal niya kung siyang uunahin sa damdamin ninyo, kayo'y makadaramang lubos na siya'y totoo at mapagmahal na Ama. Katotohanan ng sakit tinuturan. Lakipan ko man ang pagbasa ang mga aral ko't ugmaan ko't bahaginan ng pahayag ito. Kung tuwirang din yung naunawaan, wala pa rin kayong kakamtan. Subalit, kapag ginamitan ninyo ng pandama at ang pag-ibig ng Ama'y inyong dinadama, tuwiran nyong maunawaan siya'y totoo sa inyo at mararamdaman niyong buhay nga ito. Kaya't ang layon ko at nasa ko'y mabuhay ang pandama nyo, yaong tuwirang binubuhay sa puso nyo tao, upang kung papaano ito'y nabuhay ng Ama sa inyo, mabubuhay din ang pagtitiwala at pag-asa nyo sa Kanya. At doon papasok ang pananampalataya nyo, may nagawang mabuti ang Ama sapagkat tinanggap nyo ang magagawa niya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Samantalang kayo'y nabubuhay sa panahon nyo, makilala nyo nawang lubos ang patnubay ng Espiritu, upang di kayo maging ganap na madilim ang pag-iisip, na patuloy na sa inyo'y manahan ito. Bagkus ang liwanag ang siyang mangibabaw, sa gayon mawawawaan ninyo ang nasa kutlayon sa mundong ito. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Nag-iisa ba kayo? Kahit naglalakad kang mag-isa, hindi ka nag-iisa. Kahit natutulog kang mag-isa, hindi ka nag-iisa. Kahit ikinulong ka sa isang silid na nag-iisa, hindi ka nag-iisa. Kaya, yan ang patotoo. Ang Ama'y kasama mo. Kaya't huwag sabihin ng taong nag-iisa lang akong bumubuhay sa pamilya ko. Nag-iisa lamang akong kumakayod sa kanila. Nag-iisa lamang akong nagbibigay lakas sa aking anak. Hindi. Sapagkat ikaw, lahat ng ginagawa mo, hindi mo kaya yan kung wala ang Diyos Ama sa iyo. Sapagkat ang lakas mo, ang katalinuhan mo, ang nagagawa mo, sa Kanya nagmula, sa isip mong ginamit niya, sa katawan mong naibabahagi mo. Buhay ba ang Ama?
Kaya kailanman ay di ka nag-iisa, sa tuwin ay asahan mo, kasama mo siya sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Ulitin natin, sapagkat di niya niloob na hindi iulatang sa Kanya na marapat sa unang binasa. Ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos. At sa gayon siya'y pinawalang sala. Kung ang mga sumusunod lamang sa kautusan ang magiging tagapagmana, walang bisa ang pangako at walang kabuluhan ang pananalig. Ang kautusan ang naging sanhi ng pagkapuot ng Diyos. Kung walang kautusan, wala ring paglabag. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham. Hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos. Tulad niya, yamang siyang Ama nating lahat, ganito ang nasusulat. Ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos sa kanyang pinananaligan, ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha ng lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, kasindami ng bituin ang magiging lahi mo. Mag-100 taon na siya noon at uugod-ugod na ang kanyang asawa. Namang si Sarah ay baog. Gayunman, hindi nang hina ang kanyang pananalig. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Lubos siyang nanalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ngunit ang salitang pinawalang sala ay hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa atin. Tayo'y pinawalang sala dahil sa ating pananalig sa Diyos sa muling nabuhay. At siyaon ay ang binuhay na mula kay Jesus, na Panginoong Jesus. Ang tawag ng tao. O tao, kilalanin nyo ang nasa ng Ama, damhin ninyo kung sino siya, mararamdaman nyong tuwirang buhay sa inyong buhay. At mapapatotohanan niyang salita niya'y walang pagkabula sa mga anak niyang sa kanya'y tapat na nagtitiwala, nananalig at nananampalataya. O tao, magnilay, magbulay, magtanto kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramaniyahana, nekaramaniyahana, nekaramaniyahana. Buhay ba ang Diyos? Sadyang kay hirap magtiwala. Sadyang kay hirap manalig. Lalo na kung nahihirapan ka. Hirap ka sa buhay, kulang ka sa pamumuhay, kulang ka sa lahat ng bagay. Subalit, bilang tao yaan. Ngunit pasubali kung nasa puso mo ang pananampalataya at pananalig na may magagawa ng Ama, yung Espiritu niyang bubuhay ng pag-asa mo. Kaya't ano ang di niya magagawa? Yamang anak kang sa Kanya'y ganap nagtitiwala. Buhay ba ang Ama? Kaya ilang beses ka na bang nabigo? Huwag kang susuko. Habang may bukas, may pag-asa. Habang may hininga, may ligaya. Buhay ba ang Ama? Ilang beses ka na bang nasaktan? Huwag mong dibdibin yan, sapagkat ang sakit na yan ay sa katawan lang. Ang Amang mapagmahal, kaya niyang ibsan ang lahat ng sakit at dusa ng mga anak niya.
kaya't sa Kanya ka magtiwala, ibibigay niya't ipagkakaloob pa lahat ng marapat sa buhay mo. Buhay ba, Ama? Kaya nga, may salita para paniwalaan. Kaya may gawa para mapakita ang nagagawa ng Ama sa lupa. Kaya ikaw na anak niya, lubos-lubosin ang tiwala upang makalasap ka ng hiwaga at makatupad sa iyong mabuting gawa ay Amang dakila. Kaya gumawa ka ba ng mabuti? Nakagawa ka ba ng mabuti? Ginawa mo ba ito'y ay mabuti? Mabuti ang Ama mo, mabuti ang ganti. Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan ng sakit tinuturan. Lamang ang wika nga, nag-alaga ka man ng puting, hindi pagdakay malaki ng mga ngain ng daga, kundi batahin mo rin siya sa kanyang paglaki, hanggang sa isang araw, hindi mo man siya turuan nang makita niyang dagang mapinsala at namiminsala. Hinabol niya, nagulat ka pang nag-alaga sa kanya't nagmahal. Marunong pala siyang magmalasakit sa iyo. Puso lamang yan. Ano pa kaya ang Ama mo na tunay na bumuhay sa iyo? O tao, kung pangangalagaan niyo lamang sa puso niyo ang Ama, mapapakita niya sa tuwinaang magagawa niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Kaya nga't kung papaano ang isang kuting ay napangangalagaan nyo't inaaruga, pangalagaan nyo rin ang Espiritu ng Ama sa inyong katauhan upang makapanahan sa inyo at maging templo ang inyong katawan. Mga minamahal, pananalig nyo'y gawing marapat, pagtitiwala nyo'y gawing dapat, Ama ang sa inyo'y tutupad sa kagalak-galak na inyong hinahanap. Pagpalain kayo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. At kapag nagtiwala at nanalig kayo, huwag nyo nang samahan ng pag-aalinlangan, kundi patuloy nyong matibay na angkinin at tanggapin. Huwag nyong samahan ng pag-aalinlangan at kalituhan at kaguluhan, kundi matibay na pananalig, mayroong kapayapaan, sapagkat umaasa kayong magaganap ito. Tulad ni Abraham, inabot man ang mag-100 taon, tuyot na itong si Sara't baog pa. May nagawa pa rin ang Ama, sapagkat kung papaano ang halaman ay natutuyot ang dahon, na pananariwa niyang muli ang mga sumisibol. Buhay ba ang Ama? Kaya kung sino ang nagpapasibol ng mga dahon, samantalang may mga nalalaglag na natutuyo, Ama pa rin naman ang may likha niyan. Kaya't kung paano ka nagtitiwala na yaong sa dahon ay may nagagawa siyang sumariwa, ikaw rin magagawa niyang manariwa ang iyong buong katauhan. Mula sa balat, sa kulay ng balat, sa itsura, sapagkat habang hinahanap mo siya, dinadama mo siya, kinikilala mo siya, pinananariwa ka niya, hindi ka pagdakay, pinatatanda. Buhay ba Ama? Sumainong kapayapaan, pagharian kayo. Kaya, sinong naglingkod nung maglingkod pagkaganda-ganda, nung naglingkod tumanda na pagdaka, abay wala nang maglilingkod. Kung lahat ng naglingkod ay tumanda agad, kaya ang mga naglilingkod ng tapat at totoo, pabata, hindi patanda. Buhay ba Ama? Buhay ba Ama? O sige po. Tingnan niyo yung picture ni Chris nung bago siya dating dito. Kumuha ka ng retrato mo. Napakakapal ng salamin at parang tanga. Sardinas. Hindi, tanga. Kasi lagi pong sabi niya, ang bata niya. Sabi ko, ano ba ito? Bata ba ito? Matanda. Buhay ba ang Diyos? Nang una ko pong makita si Chris, ang aking alagad na si Chris na napakabait, nagmisyon po kami ng Batangas.
Ngayon, may dala siyang camera. Pagkakapal-kapal naman ang salamin niya. Sunod na sunod. Kahit siya, sumusunod sa akin. Shot ng shot. Malabo po palang mata. Muntik nang madapa. Sabi ng Espiritu, anak, haplusin mong mata niyan, hipan mo. Nabuhay ang Espiritu sa kanya. Nakadama. Nag-alimpuyo. Parang bagyong nag-alumpihit. Pumunta ng Pampanga. Buhay ba, Ama? Ganon kumelos ang Diyos. Ganyan maghari ang Diyos. Kaya, parang bagyo, alumpihit. Hindi pwede kung nakatungo siya doon kung saan dako, hindi pwedeng pigilan siya sapagkat ang Ama may gusto nun. Ganyan din si Chris. Dahil ang Amang may gusto na siya'y makaparito, alumpihit ang puso niya, kahit di gusto ng magulang, nagpahatid sa dakong ito. Kaya eto naman siya, si Chris na bumata pala. Buhay ba ang Ama? Amin na mahal. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, ilang halimbawa lamang ang patotoo at katotohanang binabahagi sa inyo na kung pagninilayan ninyo at susuriin, sino ba ang alagad na pumangit? Pag may pumangit, paalisin natin. Ito, si kapatid na ito. Halika nga, kapatid. Nang pasyente pa lang yan. Di ko nakikitang tumatawa. Kala ko pasan niya ang mundo. Yung pala, baka magalit ka, bahala ka. Laging kinakausap yan ang Espiritu. Ganyan ang ganyan. Tapos tatanong, pwede na po ba ako maglingkod? Pasubali ko'y bakit? Hindi pa. Ilang beses siyang nagtanong, pwede na po ba ako maglingkod? Nasaan yung isa? Umuwi na. Kung katulad niyang bata pa. Ilan po yung mga lagad na yan na kala siguro nila si Apo Kunching ang namimili. Abay lalapit. Pwede na po ba ako maglingkod? Kasi po hindi na ako makakali. Ano naman niya yon? Ba't pinangungunahan mo pa ang Ama? Hindi ko alam ka ako kung maglilingkod ka. Buhay ba ang Ama? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Dumatal din po ang takda na siya'y naglingkod. Kaya nung maglingkod, bumata po ba tumanda? Ay, ewan ko lang po kung yung ugali niya nag-ugaling bata. Buhay po ba ang Diyos? Ang sabi ng Panginoon, kung di ka mag-aasal bata, hindi ka malulugdan. Hindi ka niya kalulugdan. Bakit po? Sapagkat ang bata mapagpasensya. Hindi mapagtanim ng galit. Hindi tanim ng hinanakit. Ewan ko lang siya. Basta, eto po, kung naunawaan ninyo ang mga mensahe, siguro po, talagang kayo ay kikilos at kikilos at kikilos pa rin, puro kikilos, para tuparin nyo ang kalooban ng Ama. Totoo po yan, si Mother. Doon po kami natulog dahil hirap po siyang gumalaw. Inuusad ang katawan, hindi makabangon ng mag-isa, itutulak pa. Abay, narinig ko ba naman nakahiga ko, pakiabot mo nga yung Eskinol ko, Eka. Kapatid, abot mo nga yung lotion ko. Ba't hindi ka ako iringalagad ko na rin? Nakahiga ka ako, gusto yung Eskinol. Tsaka, pero, hanga ka naman kahit na, Diyos ko po, napakabait po ng Ama. Pero natatawa lang po ako. Magkukwento rin po ako.
ako po ay namaga yung mga ganyan ko, yung ganito ko, hindi ako makahakbang. Sabi nung kabiyak ng puso ko, ako na lang kang maga. Bakit? Hindi ako inutil. Makagagawa pa ako. Ako yung yabot mo. Kailangan ko magpabango. Dahil ako ay hindi mag-aamoy tokwa ako? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Mga minamahal. Kailangan po, kapag nasa iyo ang Panginoon, patunayan mo. Ang sabi nga, kapag ikay nag-aayuno, huwag kang gusgusin yung nagpapakitang parang kahabag-habag. Maawa ba man sa iyong kapwa mo, bibigyan ka ba? Pagtatawanan ka lang, kawawa naman yung alagad na yun, mukha kang basura. Kaya sabi ko sa mga alagad, magsipag-ayos kayo. Kaya lang po, sabi ko, wag silang magli-lipstick ng pulang-pula. Pero mag-lipstick kayo, ako nagli-lipstick Bakit po? May kwento rin po ako. Para naman, ewan ko kung matatawa kayo. Bahala na kayo. Nang ako po ay, eto po binabahagi, di po ito ang mabibigkas ko, di po ba? Sabi ng Panginoon, pasubalik ko, manakanaka ko na lamang idaratal sa iyo ang kaganapan sa buhay mo, nakaraan, kasalukuyan, habang ikay tumutupad sa akin. Kaya manakanaka lang po. Hindi ko na po ito alam, ngunit ngayon pinabatid. Mag-boyfriend po kami ni kapatid. Gusto niya buhok ko hanggang din hanggang dito po talaga may nagsasabing ako si Lotiski, wow. Ayaw ko si Lotiski, nagpagupit ako, apple cut. Gusto ko kasi si Alma Minsan lang naman po ako magpatawa pag bigyan nyo na ako. Sabi ng ama, kasi ito yung handa ko para bukas. Kasi wala akong handa bukas na pagkain Kaya aaliwin ko na kayo ngayon. Deto po. Naku, tuwang-tuwa pa naman ako. Sabi ng mga ka-boardmate ko, wow, si Alma dumating. Sabi ko, matutuwa ka ako yung boyfriend ko. Pagdating maganda ako. Mas maganda kay Alma. Si Lotes, Tinago ko yung buhok ko. Inis na ba ko? Hindi ako binate. Sabi ko, anong nangyari? Minsan lang po ako tumawa. Sana matawa kayo, Ayaw ko tumawa-tawa yung bunyi ko Deto po. Sabi nung ka-boardmate ko, galit ka si Nilo. Pinaputol mo yung buhok mo. Ganun ba kako? Hinanap ko yung buhok ko. Ibigay mo sa kanya yan. Buhok lang pala gusto niya sa akin. Sige, mag-break na kami. Totoo po yan. Mahirap magsinungaling. Yan ang istorya namin. Kunin mo kako yung buhok. Pinabibigay ko. Bigay mo kako. Sa kanya yung buhok. Ako'y dito. Break na kami. Break. Hindi siya pumayag. Hindi siya pumayag. Siyempre nagagandahan lang naman ako ng mahaba buhok kasi kay simple. Eto kako gusto ko di gusto mo ako sa ganito ako. Bakit ka ako? Buhok lang ba gusto mo sa akin? Hindi naman eka. Di patag ka. Sabi na naman niya, huwag ka na nagli-lipstick. Pwede naman walang lipstick. Sabi ko, hindi pwede. Hindi ako nagme-makeup. Wala akong eyebrow. Wala akong eyeliner. Wala akong eyelasher. Kung ano-ano yan. Dito lang talaga ako. Kaya,
Hindi pwede ka ako, hindi pwede. Ito lang eh. Eto na po, nung maglingkod ako, Panginoon, hindi po nangyari ang gusto niya. Nagli-lipstick talaga ako. Kaya lang, hindi yung mild lang po, mild talaga. Pero pag napaparami, di ka nagsasalamin, hindi ko na alam yun. Eh di eto po nang maglingkod ako. Panginoon, ano po ba babaguhin ko sa aking kaanyuan? Magpapahaba po ba ako ng buhok? Magsusuot po ba ako ng kaiba? Bakit ko po tinanong yon? Hindi po ako handa doon eh. Hindi ako handang magpahaba ng buhok. At hindi rin ako handang magsuot ng... Kasi po syempre, dati mapagpa-sexy po tayo, no? Puro bundat ka naman dito, bundat ka doon, gusto mo sexy. Pero hindi na pwede. Ang katwiran ko po kasi noon, Amay, ba't ito naman dinadatal mo? Diyos ko, abak ko. Binibisto naman ako ng Panginoon. Sabi ko po kasi noon, hindi baling simple ang damit ko. Basta lagi akong malinis. Lagi akong mabango. Tama na sa akin. Kaya, ayaw ko yung... Sabi po ng aking indayon, para ka naman kang kambing. Lahat ay naamoy mo. Ano ka akong magagawa ko? Ang pinalalaba ko sa damit ko, sabong mabango. Wala pa pong downy nun Kagastos mo naman sabong pang mabango. Hindi ko naman ginagawa yun nang wala akong trabaho. Nung nagkatrabaho ako, tsaka ako sasabong mabango. Ano po ibig sabihin? Kapag naging lingkod ka, lahat ng hindi mo na gusto, kumisa'y bibigay sa'yo. At lahat naman ng gusto mo, kumisan siyang inaalis sa'yo. Kaya pag hindi ka handa sa ganon, hindi ka pwedeng maglingkod. Hindi ka pwedeng maglingkod. Sapagkat hindi maaring ang gusto mo lang lagi ang susundin mo. At ang ayaw mo, hindi mo gagawin. Sa paglilingkod, ayaw mo't gusto mo, gawin mo, sundin mo, sapagkat ang Ama ang siyang sinusundan mo, hindi ang sarili mo. Buhay ba ang Ama? Akala nyo istorya, no? Subalit yan ang totoo. Ang wika ng Ama, anak, kung sa dating buhay mo, pipili ka ng kapwa mo, halimbawa, Diyos ko, ba't ito na naman ang binalik sa akin? Nung una pong buhay ko, sa pagkatao ko, magkukumyot. Napakahaba po ng tingin ko kung baliwag transit yung sasakyan ko, kahit saan maluwag. Titingnan ko muna yung katabi ko. Pag mukha pong parang sanggano, hindi ako tatabi. Pag nakaupo naman na ako at may naamoy-amoy ako, lilipat ako. Uupo ako sa iba. Ngayon po, kahit anong itsura ng pinaglilingkuran mo, kahit anong amoy, hindi po pwede. Kapag sinabi ng Ama, yapusin mo, yapusin mo. Kapag sinabi ng Ama, hagkan mo, hahagkan mo. Kung malisyoso ka, hindi pwede. Sapagkat lalaki man, ipadama mo anak ang pagmamahal ko. Hagkan mo. Yung mga malilisyoso at masasama ang isip, ba't hinalikan niya yun? Lalaki. Kaya kapag ang asawa mo'y seloso, hindi ka pwedeng maglingkod sa gayon, sapagkat mag-aaway kayo. Kaya ang Diyos ay napakabuti, napakadakila at napakamapagmahal. Kaya ang lahat ng hindi mo gusto, kung minsan, binibigay sa iyo upang pag-aralan, pagnilayan mo lahat. Ngunit kung minsan naman ang gusto mo, siyang hindi mo tinatanggap, siyang hindi mo nakakamtan, sapagkat upang matuto kang magbata. O mga minamahal ko, maliwanag ang katotohanang binasa. Ang may takot sa Ama, sinusunod ang kalooban niya. Sinusunod ang gusto niya, hindi ang sarili. Kaya't kapag sinunod mo siya,
isusunod naman niya ang mga nakapagpapaligaya sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kaya kung nararapat lamang na ang lahat ay nakakaunawa, walang magdidimlan, walang madidiliman ang pag-iisip, walang magkakaroon ng maruming kaisipan. Buhay ba ang Ama? Kaya sa bawat araw, ang nais ng Ama, matularan mo ang kanyang kalinisan ng pagnanasa, kawagasan ng pagmamahal, upang sa gayon, hindi mo magawang magtangi ng iyong kapwa. Kung sino lang gusto mo, siyang gusto mong pakisamahan. Kung yung ayaw mo, hindi ka nalalapit man lang. Hindi gayon. Ang wika ng Ama, lahat ng sinusugo ko sa iyo'y tanggaping bukal sa puso mo, pakanam namin ang pagmamahal ko na marapat ipadama mo sa kanila. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong lubos. Katotohanan ng sakit tinuturan, kapag minahal mo ang tao, lahat ay mamahalin mo sa kanya. Kapintasan niya, kabutihan niya, kasamaan niya, kagandahang loob niya, sapagkat walang perpektong tao. Ngayon, kung ang mamahalin mo lang sa kanya, yung gusto mo, hindi mo totoo siyang minamahal. Kaya maraming tao ang nagkakahidwaan sa magkaibigan, sa mag-asawa, sa magkakapatid, sa magkakamag-anak. Ang gusto lang nila ang pinananaig. Subalit ang kapwa nila, hindi nila inunawa at dinadama kung ano at sino sila. Matuto kang mandama, dumama, at makidama-dama. Matututunan mo ang kalooban ng Ama. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo't malubos ang galak nyo, patnubay ng Ama'y sumasa inyo, kaya't ipadama nyo sa Kanya, mahal na mahal nyo rin siya. Pagharian kayong lubos, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Katulad po kaninang maga, bilang tao, gusto kong maiyak, gusto kong maawa. Subalit, nilabanan ko po yon. Sapagkat mayroon akong kausap sa Viber. Tapos, sabi sa akin ay may naghihintay daw po na ipapabless yung bata. Sa madaling salita po, nung lumabas ako'y nandoon, kasama ng alagad. Nang makita ko po yung bata, hanggang dito lang, walang parehas niyang kamay, at yung daliri niyang tatlo, nakadugtong putol po, tapos yung daliri nakaganyan. At tiningnan ko yung paa, kompleto naman at normal, yung mukha normal, maayos, kaganda ng kutis. Diyos ko, di po ako nagpahalata sa kanila, pero nung pumikit po ako'y, Panginoon, bakit po ganito ang batang ito? Hindi po ako tinugon ng Ama. At sinabi ko sa magulang, ano ba ang kinatuan mo? May kinatuan ka ba niyang siya ay pinaglilih mo? Wala naman po. Sapagkat hindi pa po ako tinutugon ng Espiritu sa aking katanungan. Kaya, nung sabihin niyang ganun, o sige anak, palakihin mo siya sa pagmamahal, sa pagtutuwid, na huwag siyang masaktan, huwag niyang ikahiya ang kanyang kalalagayan. At dumating po yung kanyang asawang lalaki, babae may karga. Halika anak, pagsamahan ninyo ang pagmamahal sa batang ito. Parehas nyo kapwa ipadama ang kahalagahan niya. Habang lumalaki siya, maging kayo, maging kapamilya, huwag sasabihin, ba't ganyan siya? Kundi, iwasan na siya ay kutsaino, pagtawanan. Una,
sa pamilya. Sumagot yung kanyang lola. Nung nga pong dumating yan sa bahay, ang dami nga pong nagsipunta sa bahay at tiningnan siya. Biglang pumasok po ito. Yan ang tao, anak. Subalit di ko na po yung sinabi sa kanila. Ano naman ang dapat isugod nila at pagmasdan? Para sa gayon, ang iba pagtalikod ay pag-usapan, ba't kaya ganun ang anak ni ano? Ba't kaya nagkaganyan? Ba't ano kaya? Kakaawa naman Totoo bang naaawa? Ang tanong ng ama. Kumisa ng tao'y mapagsalitang kawawa, ngunit yung salitang kawawa nila'y walang nagagawa. Kapag sinabi mong kawawa ang kapwa mo, may ginawa ka dahil naawa ka. Ngunit kung sa salita lang, kawawa, hindi totoong kaawa-awa, ang puso mo'y naawa, sapagkat wala kang ginawa. At yaon ang nais ng Ama. Ang kaawa-awa sa inyong sarili, huwag niyong gagawing kaawaan kayo. At maawa lang din sila nang wala ring gagawin sa inyo. Kaya't kung paano kayo mahabagin sa kapwa nyo'y kalakip ay gawa, upang kung sino man ang sa inyo'y naaabag din, may kalakip ding gawa sila. Buhay ba nga ma? At yaon po ang patotoo, pinakita lang ng Ama, kahit na mag-vitamins ka habang buntis ka, kahit anong check-up mo pa, monthly check-up, kung ano yung ihubog niya sa sinapupunan mo, kung ano yung iluwal niya bilang tao sa loob ng tiyan mo, walang makatututol at walang makapagsasabing sila ang bumuo. Mga minamahal, ano ang ibig sabihin sa inyo? Pinakikita lamang ng Ama. Kung minsan, ang sobrang talino ng tao ay nakapagpapalayo ng paglapit sa Ama. Sapagkat kung minsan, pinananahan na ang talino, nilalagpasan na ang katalinuhan ng Ama. Parang gusto'y matularan niya ang talino niya. Sino ba ang bumuhay sa tao? Sino bang bubuhay sa tao? Sino bang mag-aangkop ng buhay ng tao? Walang iba. Siya lamang. Kaya, gaano man ang kagustuhan ng taong maging malusog, masigla, malakas, kapag isinilang ka na gusto niya, ay gayon ka. Walang magagawa ang anumang iniinom mong gamot bilang tao. Buhay ba nga ma? Kaya ang pinakamahalaga, palusugin mo ang pananalig at pananampalataya mo at patuloy kang magtiwala sa Kanya. Patuloy mong asahan na may magagawa siyang mabuti sa iyo. At kung ano'y nakita mong kapintasan sa kapwa mo, sarilinin mo. At sabihin mo, Panginoon, nawa po'y wag maganap ito sa buhay ko. Sapagkat kung mayroon man po akong kapwang kahabag-habag na ganito, nawa po, huwag mangyari ito sa buhay ko. Ngunit ilan kaya ang magsasabing ganon? Ilan kaya ang magsasabing sa nakikita nila sa kapwa nila, hirap na hirap ang buhay, may sakit, may nag-aaway, nagkakagulo sila, sa halip na damayan, tulungan at magkiisa-isa sa dalamhati ng kapwa nila, hindi gayon ang gagawin. Pag-uusapan pa. Sisiraan pa. Kaya't ito ang pinapatay ng Ama sa ugali ng tao, yaong walang totoong malasakit. Sapagkat ang nais ng Ama, magkaroon ng malasakit na tapat at totoo ang mga anak niya sa bawat isa. Sapagkat kapag ito ang mayroon sa bawat isang anak niya, ang pagmamalasakitan, pagbibigay at unawaan, walang taong manghahamak ng kapwa niya. Sumayin niyo ang kapayapaan, kaya't magaganap ang nasa banal na aklat. Ang tunay na may takot sa Ama, katapatan ng puso niya'y taglay niya, kaya't nagagawa niyang kabutihan kanino mang kapwa niya. Pagharian kayo. Sumayin niyo ang paghahari ng Ama mula ulog ang talampakan niyo at mapagtibay niyong pananalig niyo upang anuman ang inyong pangarap, mga hinihiling, mga nais sa buhay, hindi niyo namamalayan, sumasa inyo na pala
Nakakamtan nyo na pala at nang magising kayo isang araw, wala kayong masabi kundi buhay ang Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya't pawang katotohanan ng sakit tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Itlog, bilog-bilog. Hindi yata bilog yan, paoblong. Kanina, bilog-bilog. Dalandan. Kung papaano ang hain sa dakong ito ay di kayang liripin ng tao kung paanong nagaganap ito. Yaw ng patuto, ang handog ng Amay di kayang liripin. Kapag tinakda niya at ibinigay, magigitla ka na lamang. Sapagkat siya ay masurpresa tulad ng mga hain sa dakong ito na hindi ninyo batid kung ano ang inyong aabutan. Subalit, nang binigay ng Ama, sadyang pinakikita niya, walang imposible kapag ninais niyang isugo ang anumang nais niya sa kanyang mga anak. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo na Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, di mo mahuli. Nawala sa tono, no? Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig. Ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang lagi na mangyayari sa inyo. Lagi sumusunod. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may sagana magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari parte-parte sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo.
manalig, umangkin at tanggapin ay kung party-party kayo ang ama. Winika niya, manahik ka na. Bawat araw, ako sa inyo, baka tamay, gintay. Woo! Mayroon pa magandang sabog. Ayari sa inyo. Nako, delikado. Oh, isa. Aking mga minamahal, mayroong magandang kinatanggapin